Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, narito po tayo muli sa ating podcast, ang ating habit tuwing Sabado ng gabi. At araw-araw sa buong linggo, ang ating podcast para sa Birhen, sa mahal na Birhen, ang Pueblo Amante de Maria, na tayo mga Pilipino, alam naman natin yon, na mahal natin ang mahal na Birhen. At sinimulan nga po natin, hindi po ba, noong January 1, na si Maria ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At kasama ko po ngayon sa podcast na ito ang ating batang-batang diakono, si Reverend Franz Baasis. Hello, Rev. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat, sa ating mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Nante. Maraming salamat po sa ating nakaraang episode na tungkol sa kay Maria, Ina ng Diyos with Archbishop Gracera. Napakaganda po ng usapan natin. Napakagandang umpisahan ang bagong taon na ang mahal na ina ang ating kasakasama sa ating paglalakbay. At ngayon nga sa panahon natin na ito, sa araw na ito, may special request sa atin, Father, ang Faith Watch. Hindi po ba? Yes. Nitong nakaraang December, lumahok ang Birhen ng Antipolo dito sa kauna-unang pagkakataon pagkalipas ng mahabang panahon, Father, sa tinatawag natin na Intramuros Grand Marian Procession. Nandun po ba kayo, Father? Yes, nandun ako. At alam mo ba, Franz, itong pari na to ang malaking dahilan kaya hindi tayo makatanggi para bumaba sa Intramuros. Pwede mo pakilala yung ating guest na pare? Opo, sige po. Talagang ito pong pari na ito ay tunay na deboto ng mahal na ina. No? Siya'y nagmula pa sa Hagonoy, Bulacan at naordinahang pari ng Diocese ng Malolos. Sa kasalukuyan po siya ang head ng Church Cultural Heritage Committee ng Commission on Liturgy ng Diocese of Malolos. Siya rin po ay miyembro ng Confradia de la Immaculada Concepcion Incorporated at organizer ng Intramuros Grand Marian Procession. Nitong nakaraang December 22, kung saan lumahok ang Birhen ng Antipolo nga, he served as the president of the Committee de Festejos. Mga kamanlalakbay, pinapakilala ko po sa inyo si Reverend Father Vicente B. Lina or mas kilala bilang Father J. Lina. Hello, Father Viva la Jay. Virgen po, kapayapaan po, Father J. Lina. Viva la Virgen. Hello po. Gusto Kumusta naman kayo, po Father? kayo, Father? Mabuti naman po. At patuloy pa rin na-inspire ng mahal na Virgen para maging isang kapaki-pakinabang na pari. Amen, Father Jay. Salamat po sa pagbibigyan niyo ng oras, Father. Father, simulan na po natin ang kwentuhan para malaman ng mga viewers natin saan ba nanggaling itong IGMP na to at kailan pa to. Father, una ko mong tanong sa inyo, paano po nagsimula yung IGMP at gaano po ito katagal bilang tradisyon natin mga Pilipino na may debosyon sa mahal na Birhen? As far as I can know, ito ay nagsimula as early 70s sa pamuna ng Ginoong Jaime Laya. At nung itayo ng pamahalaan ang Intramuros administration, parang naging separate section sila ng Department of Tourism. Ang naging unang, bukod sa i-rehabilitate ang buong Intramuros, Intramuros will not be Intramuros without the festivities of intended to honor the Blessed Mother. Dahil nung araw na buhay ang mga nakatayo doon yung mga simbahan, yun ang pinakamalaking buhay at nagpapakilala sa Maynila, sa Intramuros, iba't ibang simbahan ng mga Dominicans, ando ng Birhen na Santissimo Rosario, sa San Sebastian, nandoon ang hindi ako kakamali, ang pinopromote nila Nuestra Señora de la Salud. Tapos sa San Sebastian, Recoletos. Ang Immaculate Conception, ang mga Franciscano. Ang Agustinians, ang Nuestra Señora de la Correa, siya na lang naiwan doon sa Intramuros. Pagkatapos
Biren Aranzazu sa Colegio San Juan de Letrán. At marami pang mga maliit na chapels honoring the Blessed Mother. So ni-revive ito ng Intramuros Administration. Tsaka pala nakipag-tie up sa simbahan. Ang tie up simbahan na ang una ay sa San Agustin Church, because San Agustin Church is also the parish of the Immaculate Conception in Intramuros. At para mas maging ma-highlight yung to honor the Immaculate Conception, inilipat sa katedral ang festivities ng in behalf of that church. So dito makikita yung nagkaroon na Union of Church and State. Dahil sa mga yung ganoon. Tapos na yung mga na-imbita to nung i-launch na yung prosesyon, na-imbita na yung mga iba't ibang imahe ng mga simbahan na nag-umpisa talaga sa mga canonically crowned images. At sumunod yung mga lumang mga antigong imahen at devotion sa Mahal na Birhen galing sa labas ng Intramuros. Hanggang sa dumami, pati ang private sector, mga pamilyang may mga antigong imahe ng Birhen ay nasama sa prosesyong ito. Maraming salamat po, Father. Ang ganda pala ng pinagsimulan ng IGMP, ano? Nagkasuso ang gobyerno at ang simbahan. Tapos po, in behalf of the church, ay itinayo, we launched the Cofradia de la Immaculada Concepcion. Nung una, ang pangalan ng samahan ay Damas y Caballeros de la Immaculada Concepcion, founded by the late Miss Imelda Ongsiaco Ojuanco. Nagkaroon ng pamunuan hanggang tinawag ito ng Cofradia de la Immaculada Concepcion Incorporated, at meron pong parang MOA na in-issue si Cardinal Sina. Yung samahang ito ay recognized as a parang mandated organization of the Archdiocese of Manila. Tapos po, yung mga members ay galing sa iba't ibang lugar ng bansa, pero majority ay from Manila. At nagkaroon ng iba't ibang gampanin yung Cofradia ng Immaculada Concepcion, hindi lamang puro prosesyon. Pero apostolate ito, merong scholarship, merong mag-assist sa restoration ng mga images o ng isang bahagi ng simbahan. Halimbawa, natatandaan ko yung kamarin ng Nuestra Señora de los Desamparados sa Santa Ana, Manila, na restore yun through the assistance of the Cofradia ng Immaculada Concepcion, tsaka yung bautisterio nila. May rindong kaming pilgrimages, may monthly recollection, may pagtulong sa more than 500 public school children from sa Tondo, sa Baseco, at saka yung sa Duman. Meron po mga ganyang apostolate. So it's not nilang ito pump and pageantry. It's just the tip of the iceberg. Pero behind that, kasi nga nung ma-involved na yung okasyon sa simbahan, sinabihan natin mga pare ng pulisto ni Cardinal Sin, ano apostolate ninyo? Ganyan lang ba kayo? Puno lang ba kayo prosesyon? Gaya? O pagtapos ano ang ibubungan yan sa inyong devotion sa Mahal na Birhen? Hindi, ano yan, pump and pageantry? Business lang ba yun ng mga production designer? Ganoon lang. O asan yung counterpart na majority of the members belongs to the so-called Manila's 500? Asan ang attachment ninyo, involvement ninyo sa church, which composed of not only of you but the poorest of the poor? Kaya nagkaroon namang ganoong apostolate. Ang galing po, Father, no? From simple beginnings, no?
kumalat at talagang naipalaganap at nagkaroon pa ng mga apostolate. Sa tingin niyo po Opo. ba, Father, sa paraan nito, napapalaganap talaga yung ating pananampalataya at debosyon sa pagiging Pueblo Amante de Maria ng IGMP? Oo naman, bukod sa bago pa nagkaroon ng ganyang okasyon sa Intramuros, yung mga participants who comes from different parts of the Philippines and the parishes ay talagang sila yung mga meron ng nung araw pa nakatanda sa puso't isip nila yung devotion sa mahal na Birhen. Hindi yun lang kasi na-involve sila sa Intramuros, kundi lalong naging maalam yung devotion sa okasyon ng Intramuros dahil yung mga galing sa iba't ibang lugar ay would join and bring their revered Marian images to participate in the Marian procession of Intramuros. Tsaka yung Bukod mga tao, Father, no? Oo, Pupunta talaga. bukod pa yung kaya first Sunday of December ginagawa kasi December 8, may kani-kaniyang mga procession iyan sa kanya-kanyang parokya at probinsya. At para sa akin, mas great sila. Yung nakikita yung how the Blessed Mother would unite people from different races, from different places under her maternal protection. Yun ang Father, Apo. ano po akong susunod na tanong sa inyo, Father? Ano po yung kakaiba ngayong 2022 na IGMP? Ang ginawa po kasi ay hindi po ba nasa COVID situation pa rin po tayo. Natatakot ang pamunuan ng Kompradiya ng Immaculada Concepcion, ganun din ang Intramuros Administration na baka masyadong dagsain ng tao at tapos sasabihin, ay alam mo na, gagawa na naman sasabihin, COVID carrier ang okasyon iyan. So sabi namin, magsimula ulit tayo doon sa dati nagsimula ay puro canonical muna. Yung first canonic procession ng canonical images ay yung kauna nating Marian year. Hindi ko na matanda kung ano Marian yun. here. Opo, sa Intramuros din ginawa o sa Luneta. Meron pong first na yung Marian year of contemporary times. Hindi 1980s, bago pa. Yung Father, yung tawag dito, yung naging coronation ng Birhen ng Antipolo, that is the first Marian year, 1926. Baka yun. Na inimbita yung mga images sa Luneta. Sa Luneta. Opo. Yun ang tapos nga ay nabalik lang in modern times ay itong Marian procession ng Intramuros. Na ang pamunuan nitong Kompradiya nga ay si Miss Cojuangco ang foundress. Ang chairman ay ang Ginoong Danny Dolor na siya ay very close sa simbahan. I think he's a papal awardee at isa siya sa mga main benefactor ng Manila Cathedral po. Ayun, Father, nahanap Thank you, ko na Father. yung the first Marian year in the Philippines, for the Philippines was 1984. December 8, 1984. Hindi Tapos, yan, meron pang nakandaan. Yung first Marian year naman po para sa buong simbahan ay noong 1954. Ayun, yun. Baka Letter Fulgens. Apo. Rev Franz, ano pa tatanong natin kay Father? Father, ako po, yung nabanggit na to ni Father kanina, yung tungkol doon sa pomp and pageantry nung mga prosesyon. Maganda nga po yung may apostolate tayo, no? Hindi nga tayo puro pomp and pageantry lang. Pero bukod po doon sa apostolate niyo, Father, paano niyo po ngayon nakokontrol o naitatama yung, kasi di ba marami yung mga gusto lang nilang magpaganda, magpaayos. Pero paano niyo ito nakokontrol, naayos at naitatama sa pamamagitan ng katesismo yung mga ganong pag-iisip po, Father? Sabi mo nakokontrol, halos hindi nakokontrol. Pero
In the course of time, paulit-ulit yung tinuturo. May guidelines yan, hindi naman yung biglang pupunta dyan. May mga guidelines na hindi sinasabing bawal, kundi how to call this? I-rechannel, i-fine-tune yung mga gawa nila na iayos nila. In the course of time, maraming hindi sumusunod, pero makikita mong napapolish yung every year. Merong nababago at nasusunod sila. At maganda nga yung sabi rin ninyo, yung naka-zoom tayo ngayon, may mga ginagawang sa Facebook, mga announcements na prior to this date ay meron ng mga guidelines na sinasabi sa gawa. Itong December 2022, kaya kakaunti lang na yun yung kasi nga yun nasa COVID situation tayo. After 2 years, nabalik nung 2022 yung Marian Procession. Alam mo, bago yung nag-COVID, yung Marian Procession na bago mag-COVID, napakatagal, humaba na 11:30 na ng gabi, nagpo-procession pa. Ang tapurisyon. Kaya nga daw po. Inabot na ng midnight. Oo, pinag-usapan ng Coproldia, paano iaayos ito. Sinabi nga namin, magsimula uli sa dati para tayong, testing the pool na dadating pa ba ang tao, pagkakaunti na doon makikita yung nagdidebosyon talaga yung mga tao. Hindi sa pump and pageantry lang habol nila, yung devotion nila. Maging doon sa oras ng misa, na akala namin ay parang umikli i-maximize yung oras na hindi masyadong gagabihin. Dati ang misa ay 4 p.m., ginawang 2 p.m. Para lang po mas mapaaga pa. Oo, pero kahit 2 p.m. ang misa, uno ang Manila Cathedral. Father, anong oras ba nakalis na yung Antipolo nga doon? Sa Anong oras na po na ilabas niyo yung Antipolo, Father Nante? Hindi ko maalala, basta alam ko, ang tagal ko naghintay. Pero ang saya naman. Father Jay, Apo. hindi ko alam, hindi kaya opinion lang ng iba yun na nagiging pageantry siya. Kasi, curious lang po ako, Father. Kasi, talagang bawat may-ari ng karo, bawat shrine, bawat pare o lay, gusto natin yung the best para sa mahal na birin, di ba? Paano mo, mapipigilan mo ba yung isang tao, Father, na may debosyon sa mahal na birin? Kasi sasabihin mo sa kanya, kontrolin mo yung ginagawa mo? Kaya yun nga, yung lahat na lang yung iba talagang tunay na yung mga talagang mahal na birin Antipolo. Ang suot na alahas niyan napakaraming puro totoo. Yung iba papakalas pakyawin nila lahat ng fancy sa division. Ilalagay sa birin. Ako rin, I was looking for a proper answer to that kind of question until I found that this to quote and quote unquote si Saint Maximilian Kolbe. Siya nagsabi noon, do not be afraid to love the Blessed Mother. You would never know how much Jesus Christ loved her own mother. Amen. Mabasa ko, kinilabutan ako Kasi yun may mga tao naman talagang gano'n. Gusto nila mag-show off sila. Pero hindi naman lahat ng deboto ng mahal na birin ay gano'n ang intensyon. Talagang meron, I would not deny na kaya lang naman nila gustong magkaroon ng gano'n para lang makita ipasyo, mayaman kami, kaya namin bumili ganyan-ganyan. Pero makikita mo naman yung pag nakausap mo, pag nakausap mo, inaral mo sila. Sabi sila, tanong yung ba't po kayo nagkaroon ng
why this particular image of the Blessed Mother ang ipinagawa niyo. Oh. Kasi sabi, ang tagal na po namin nagdadasal, ang tagal po namin nagde-devotion dyan. Pangako po sa sarili mo, sa Bulacan, ganyan lagi ang gawa ng mga Katoliko. Na pag uwi na po ang aming buhay, magpapagawa ng imahe ng mahal na Birhen, o kung sinong santo, o maglalabas sa mahal na araw, laging ganyan ang ano nila. Tingin ko nga po kasi, Father, kaya ko lang po natanong yun. Kasi, di ba, kahit naman yung devotion natin sa Santo Niño, yung devotion Oo. natin sa Nazareno, parang may mga excess. Pero pagka you go deeper, may pinanggagalingan siyang faith and devotion Oo. ng Oo. isang ordinaryong tao na Oo. parang ang hirap mong husgahan na biglang sabi mo, ay, pageantry yan. Ay, mga yan. Mga puro Oo. kalokohan yung mga yan. Pero meron nga siyang malalim na mga viewers, May mga malalim. kamalalakbay. May pinanggagalingan siyang malalim na pananampalataya at Oo. saka debosyon sa mahal na Birhen. Eh Amen? kami nga, ako pare ako, hindi naman ako nag-deboto ng mahal na Birhen, pare na ako. Yung devotion na salo mo sa mahal na Birhen Antipolo, yung mga great-great-grandparents namin ay nagpupunta na dyan. Even my mother would describe na nung hindi pa ganyan ang simbahan ay yung pahalikan ng mahal na Birhen wala namang bubong. Yung bangko na pupunta doon sa likod nung tinitirahan na ng bahay nasa likod ng altar, kaya nakikita nila haba ng pila ng tao humahalik sa mahal na Birhen hanggang sa yung kaysa nasa duyan, nasakay kaya doon yung lola ko. Tapos Tama. napasa sa amin na we Opo. were educated by our parents na pag Mayo ay bago ka magpunta sa beach o mag-Boracay kung ano ay pupunta sa mahal na Birhen. Oh. Tama. Father, total, sinabi niyo na yung debosyon niyo sa mahal na Birhen. Paano nakakatulong sa inyo yan bilang pare, yung debosyon niyo sa mahal na Birhen, lalo na sa Antipolo, Father? Yung para sa akin, you feel secure that there is somebody who would always guide you. Lalo na ako, mamatay ang mother ko. Ang ano ba magandang term? Ang shield ko sa aking pagkapare at sa aking pagkatao ay yung maternal embrace ng mahal na Birhen. Kailangan akong ina. Kanino pa ako paakay? Kanino ka pa pupunta? Di mo yan makukuha sa kahit sing napakagandang lay person. Ano? Tama. Yung pagmamahal ng Birhen. Yung pagmamahal ng mahal na Birhen. Di ba? Sabi pa, di ba, nung sa Arlene Guadalupe naman, mag-apparition nila, sabi na kay Juan Diego, sino pa ako at naging ina mo ako? Oh. Pag tinignan mo ng mahal na Birhen ng Antipolo, di ba kailangan magsalita, di ba kailangan magdasal? Pag tuming ka sa mata ng mahal na Birhen, makikita niya kung anong gusto mo, nakikita ng mahal na Birhen kung anong hinahanap mong biyaya. Kulang na lang sabi, o bahala na ako ang ina mo, ako bahala, ako nanay mo, ako bahala dyan. Amen, Father. Grabe Grabe yung devotion talaga ni Father Jay. Reverend Franz, may natitira pa ba tayong tanong kay Father? O gusto Father, natin? ako po, wala na kasi nasagot na po ni Father lahat eh. Yes. Father, totoo yun yung kay Maximilian Kolbe. Ganda nun, ang ganda ng quote na yun. Ginagamit din natin yung Father Nante, di ba? Yes. Yung quote na yun from Maximilian Kolbe. Tama. Kasi yung sasabi yung mga, lalo na yung mga kapatid nating hindi Catholic, yung relevance ng mahal na Birhen sa buhay ng isang tao. Sabi ko nga, it's about time na aralin ninyo ang relevance ng mahal na Birhen kahit hindi kayo Katoliko. May makikita kayo. Makikita ang mahal na Birhen hindi na nakaganyan o nakaganyan. Basahin niyo yung
infancy narrative. Nandun naman, malinaw naman nakalagay doon. Matutularan din natin, Father, yung virtues, no, from Our Lady. Oo. Father Jay, bago po namin kayo hinga ng last words, magbibigay muna ng challenge si Reverend Franz. Kasi tuwing meron po kaming podcast, china-challenge po namin yung ating mga viewers. Rev Franz, ano ba challenge natin ngayon? Okay po. No, sa pasimula ng ating paglalakbay muli kasama ang mahal na ina, papaalala ko lang muli sa ating mga kamanlalakbay, dumadami kasi na si Father, mga viewers natin. Paki-download po muna ang inyong sa inyong mga cellphone ang ating app, no, ang Faith Watch app, no, makikita niyo po 'yan sa iOS tsaka sa Google Play Store. Download niyo po sa Apple Store ang Faith Watch, no. Makikita niyo po dito yung mga daily readings, daily reflections, especially mga podcasts na ginagawa po ng ating mga podcasters dito sa Faith Watch. Sumunod na challenge ko, Father, kasi gustong-gusto ko yung sinabi ni Father J. Lina, yung pagpapahayag ng pagmamahal sa mahal na Birhen. Challenge ko lahat ng ating mga kamanlalakbay na mag-post sa kanilang Facebook kung paano nila pinapakita ang pagmamahal nila sa mahal na Birhen with their picture together with Our Lady. Tapos lalagyan natin ng hashtag I love you Mama Mary. No? Hashtag I love you Mama Mary at hashtag PADM. No? Hashtag I love you Mama Mary, hashtag PADM. Ang hindi gumawa ng assignment, Rev Franz, anong mangyayari? Sigurado, papangit. Kayo din, mga kamanlalakbay. Father Jay, gusto po namin kayo hinga ng maigsing pananalita o last words nyo para sa ating mga viewers. At maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Ano po ba gusto nyo sabihin sa mga deboto ng mahal na Birhen? Lalong-lalo na po yung mga pumupunta tuwing IGMP, Father. Ay sana maganda po ay lahat tayo, tandaan natin, lahat tayo ay anak nanay natin lahat ang mahal na Birhen. Kaya maganda yung maganda rin po inaaral natin ang mahal na Birhen. Nang hindi puro lang prosesyon. Paano yung ordinaryong araw o ordinaryong mga pagkakataon sa ating buhay, nandoon po ang mahal na Birhen at laging maakay sa inyo. Ang po ay, meron po ako laging halos lahat po ng mga pare, lahat ng mga pare, tanongin ninyo, bakit kayo naging pare? Ang sasabihin ay ako'y deboto ng mahal na Birhen. At halos lahat po ng pare, kahit hindi kayo pare, gawin po ninyo. Ito po ang aking salbabida lagi. Ito po. Ang rosaryo po. Lagi po ako meron yan sa bulsa. Pampalis po yan ng pampakalma po yan. Naintindihan ni Father natin sa reverendo. Maganda lang. Ako yung lagi dala-dala ko ito. Nakalagay sa aking bulsa. Dinadasal ko ito. Una, pampakalma. It makes me more secured every time I pray the seminary. Maganda rin po ito. Ewan ko kung baka magulat kayo. Pagka po hindi kayo makatulog, nasali po rin sansara ng baga ng rosaryo. It will bring you, di ba sabi ng mga Mary, pag dinasal rosaryo, it will bring us peace. Makakatulog po kayo. Kakagamot po ito. Isa pa ho. Yan po yung nakakaalis ng pagbugnot sa gitna ng traffic. Imbis na inisukay sa gitna ng traffic, mag-rosaryo po kayo. Sabi po natin ni Cardinal Sin, pag nag-rosaryo kayo, ayun pa ako nasa unahan ninyo ng kotse, nasa likod, nasa kaliwat kanan na ipagdasal ninyo. May katuturan po pa rin po yung rosaryo. At pag po nyo kasasawaan ng magdasal ng rosaryo. At tayo po lahat, tandaan po ninyo, hindi tayo hihindi at kasasawaan ng mahal na Birhen. Dahil siya'y alam niya, tayo ay kanyang mga anak. Lagi sasabihin ng mahal na Birhen sa atin, naging ina ako ng Diyos para hindi maging ina ninyo. Amen. Amen po, Father. Father Jay, maraming salamat po. Reverend Franz, maraming salamat. At salamat po sa lahat ng ating viewers
sa panonood nyo at pag-share nyo yung ating podcast, itong special episode natin para sa Intramuros Grand Marian Procession. At sana, Father Jay at Reverend Franz, ito na nga yung simula ng pagpapanibago ng katisismo at pag-aaral ng lahat ng mga lumalahok sa IGMP. Alam natin may mga excess, may mga sobra, pero katulad nga po na napag-usapan natin kanina, Father, ito'y nanggagaling sa malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa malalim na debosyon nating mga Pilipino sa mahal na Biren. Na siya ating nanay, kaya gusto nating ibigay yung the best para sa Kanya. Opo. Tuloy nating ibigay ang the best para sa ating ina, sa ina ni Jesus, at yung mga excess, tanggalin po natin upang tunay na manatili ang IGMP, ang Intramuros Grand Marian Procession, bilang proyekto ng ating simbahan at ng buong Maynila at ng buong bansa. Mabuhay po kayong lahat, Father Jay, ang buong samahan, ang buong bumubuo ng kompradiya ng Intramuros o Immaculada Concepcion. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ngayon po, Father Jay, hingan po namin kayo ng final blessing para po Opo. sa ating lahat. Ama naming pagmahal, inihiling namin po na ang bawat isa sa amin na ihabilin mo sa aming inang si Maria na may na rin siya, namin siya, ay patuloy kaming gabayan at patuloy siyang maging ina namin at mailapit kami lagi sa kanyang anak na si Jesucristo. At malayo kami sa lahat ng kapamakan, bagkus ay maging lalong mamunga ang aming pagiging ugnay namin sa aming mahal na ina ng Diyos at ina rin namin. Gabayan mo po kaming mga pari na patuloy kaming mga instrumento ng pagbabahagi ng mabuting balita tulad ni Maria. Nadali namin ang mabuting balita ng iyong anak na si Jesus sa aming isip, sa aming puso at mamunga ito at maibahagi ito na sa aming kapwa-tao. Sa lahat ng ito ay aming inilalapit sa inyo sa pamamagitan ng Jesucristo at sa inspirasyon ng aming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Salamat. Viva la Virgen! Thank Viva you la po, Father Jay. Virgen! Kung ito naming paglalayag, inabot ng pagkabagabag,